Para sa Encantadyari ay kakaiba. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nagayos nga pala tayo ng kuryente sa araw na ito at pagkatapos nga nito ay meron tayong nadaanang kakaibang halaman. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol? At nandito na naman tayo sa kabundukan ng buhay na tubig, ang tinatawag nilang San Nicolas. At dito magre-repair tayo ng kuryente. Yan nga mga idol, at bago tayo magayos ng kuryente ay ito ang ating nadaanan, no? Kakaibang halaman. Parang pandan nga pala yung kanyang dahon at para din siyang pinya. At tapos itong pinakang suloy niya mga idol ay parang sa kawayan naman na napakahaba. Kala ko kanina ay pinya. Kala ko'y pinya. Saan mo galing ito? Ang laki oh. Ang taas ng ano. Yung pinakang suloy niya. Parang sa kawayan na. Yan nga mga idol, at nakakita tayo ng kakaibang halaman dito. At talaga namang tinukura na nung may-ari yung pinakang bulaklak niya or pinakang suloy para hindi tumumba. Tinukuran mo na eh. Paano ikuan? Ito oh, yung mga nagalaglagan sa kanya. Siguro rin nasuloy. Yan ang na ano pa siya, nalaki pa siya. Ito nga mga idol yung nanggagaling doon sa parang kawayan na mahaba at hindi nga natin alam kung ito ay pwedeng mabuhay or ito yung itatanim para magkaroon ng ganito. Para sa Encantadyari ay kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng garne. Ay saan mo ito galing te? Yung gantong tapananin. Hindi ko maalala nung panay nagkaroon din kami niya noon. Hindi ko lang alam kung saan galing. Doon naman siya nakataon. Pero ganyan din, halaki din. Ay pag ito ikuan, nahaba pa yan. After nga nating makita yung pinakang may parang bulaklak na or yung mahabang nakasuloy ay tiningnan natin yung isang halaman na sinabi ni ate at ito nga yung bagong nag-uumpisa pa lang at hindi pa namumulaklak. Dito nga mga idol ay nakita natin na parang pandan nga yung pinakang dahon niya at ang itsura din niya ay parang sa pinya pag medyo malayo. Tapos pagka bumulaklak na nga ay napakahaba at parang kawayan. At matapos nga ito mga idol ay may nagpakita naman sa atin na napakagandang paru-paro at kulay dilaw nga ito. Pagkatapos nga nito mga idol ay nag-decide na akong umuwi at aabutin nga ako ng gabi dito sa bundok kapag hindi agad ako bumaba. Medyo malayo-layo nga ito mga idol sa pinagparkingan ko at talaga namang maglalakad pa ako ng halos 1 oras. Yung mga idol bali pauwi na tayo at tinabot tayo ng hapon ng pag-iintindi ng kuryente. At ito na nga pala yung nadaanan natin, yung kalsada dito sa may Munting Buhangin. Ganito na ang itsura dito ngayon. Yung napakaganda na, malapit nang mayari ito. Pagka nayari itong kalsada na to, mas mabilis na yung mga transaksyon ng mga produkto tulad ng saging, niyog, pati yung mga pabayan, mabilis na ang transportasyon.